Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang isang bestida na nakasabit sa ukayan sa aming bayan. Kaarawan kasi ni Mama, Miss Clark. Kaya naisipan kong ibili siya ng bestida na paborito niyang suotin. Napakaganda pa rin ni Mama kahit may edad na. Malakas pa rin ang kanyang alindog dahil maalaga siya sa kanyang sarili. Mahilig siyang maglagay ng kolorete sa kanyang muka. Kaya maraming mga kalalakihan sa aming baryo ang nililigawan siya. Bitbit ko ang plastik na nilagyan ng bestida na binili ko para kay Mama. Hapon na ako nakauwi dahil nag-overtime ako sa aking trabaho. Madilim na ang paligid nang makarating ako sa aming bahay. Papasok pa lamang ako nang biglang humarang si Mama sa pintuan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa akin. Hinihingal din siya. Nawari bang tumakbo siya ng ilang metro. Ma! Anong nangyari sa inyo? Ba't hingal na hingal ka? Subalit hindi niya ako sinagot, Miss Clark. Sa halip ay hinawakan niya ako sa aking kamay at hinila. Wala akong nagawa kundi sumabay sa kanyang pagtakbo. Panay ang lingon ni Mama sa aming likuran. Hanggang sa isang iglap, nakarinig ako ng putok ng barel na nagmula sa aming bahay. Bilisan mo, anak! Kung ayaw mong mamatay! Bakit, Ma? Bistado ka na ba? Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po, Miss Clark, at sa mga walang sawang nakikinig sa inyong channel. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Imelda. Taong 1990 nang mangyari itong karanasan kong hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Isang rason kung bakit marami akong natutunan at kung bakit pinipilit ko laging gawin ang tama. Lalo na ang pagtatago ng isang sikreto. Dahil alam ko po, Miss Clark, kung ano ang magiging resulta nito sa huli. Nakatira kami ng aking ina na si Eleanor sa baryo ng Haro, Iloilo City. Kilala si Mama sa aming baryo dahil sa likas niyang ganda at bait. Hinahangaan siya ng ilan sa aming baryo ng mga babaeng kasing edad niya. Isang umaga, Miss Clark, maaga kaming nagising ni Mama para magsimba. Tumungo ako nun sa banyo para magbihis ng bestida na kanyang binili sa akin. Nung lumabas ako ng banyo at tumungo ako sa kusina, bigla na lamang akong natigilan sa aking nakita. Napahawak ako sa dingding ng aming kusina habang pinagmamasdan ko si Mama na nakikipaghalikan sa isang lalaki na siyang asawa ni Aling Risa na taga-kabilang baryo. Nanginginig ang tuhod ko nang bumalik ako sa aking silid. Ilang beses ko nang nahuli si Mama na iba't ibang lalaki ang kanyang nakakasama at inuuwi sa bahay. At makaraan ng ilang araw, nababalitaan na lamang na wala na ang mga ito. O kaya, natatagpuan na lamang sa gubat na wala ng buhay. Umiling ako at saka pumikit, Miss Clark. Lumuhod at nagdasal ng ilang ulit. Natatakot ako na baka mabisto si Mama sa pinagagagawa niya. Makaraan ng ilang sandali kong nanatili sa aking silid. Naisipan ko na ulit lumabas. Nagkunwari akong may nahulog sa kusina para hindi mahalata ni Mama na nakita ko siya at ang kanyang lalaki. Imelda, anak, kanina ka pa ba dyan? Bago lang po, Ma. Aalis na po ba tayo? Hindi pa. Hintayin mo ako dyan, ha. Huwag ka munang aalis dito. Papaalisin ko lang to si Temo. Tumango ako kay Mama at saka tiningnan na lamang ang likuran niyang papalayo sa akin. Hindi ko halos maalala kung kailan nagsimula si Mama sa bisyo niya, ang panlalalaki. Ang pagkakaalam ko, simula nung namatay si Papa ay ginagawa na niya yon. Nung una nga po, Miss Clark, sinabihan ko siya na itigil na ang kanyang ginagawa bilang respeto kay Papa. Pero hindi siya nakinig sa akin. Nang napagod ako ay hinayaan ko na siya. Pero sa mga sandaling yon na malala na ang sitwasyon, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Naupo ako sa silya at hinintay kong matapos si Mama. Alam ko na mali ang ginagawa niya, Miss Clark. Ilang beses ko yung pinaalala sa kanya. Pero siya ang ayaw paawat. Pero sa sandaling yon na nabalitaan na ng karamihan ng nangyayari sa mga lalaki, baka yon ang magdala ng panganib sa aming dalawa. Umangat ang tingin ko nang pumasok si Mama sa kusina. Dala niya ang 2 baso at isang pitsan ng juice.
Ma, tigilan niyo na ho yung ginagawa niyo. Hindi na po tama. Isa pa, nabalitaan niyo ba yung usap-usapan sa baryo natin? Yung mga nangyayari sa mga lalaki na kasama mo. Patay na sila, Ma. Anong ginagawa mo sa kanila? Biglang binagsak ni Mama ang baso sa lababo at saka niya ako binalingan. Nanlilisik ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Alam mo ba yung pinagsasasabi mo, Imelda? Anong akala mo sa akin, mamamatay tao? Malay ko ba kung anong nangyari sa kanila? Wala akong kinalaman doon. Isa pa wag mo akong pakialaman sa kung anong ginagawa ko. Labas ka na doon. Simula nang namatay ang papa mo. Ikinuyom ko na lang ang kamay ko dahil sa inis at galit. Hindi ko lubos maisip na parang wala lang sa kanya ang pinagsamahan nila ni Papa. Na para bang tulad ng mga lalaki niya, ganon din ang turing niya sa aking ama. Tatapusin ko lang to ha, Imelda. Doon mo na lang ako hintayin sa labas. Hiling ko ng mga sandaling yon na hindi mabisto si Mama sa mga ginagawa niya. Para sa akin kasi, isang mortal na kasalanan ang kanyang ginagawa. Hindi ko rin lubos maisip na ang isang makadiyos na tulad ni Mama Eleanor ay kayang gawin ng ganong mortal na kasalanan. Ano pa bang lihim na tinatago mo, Ma? Sino ka ba talaga? Nagsuot ako ng sandalya sa labas ng bahay at hinintay ko siya sa aming bakuran. Makaraan ng ilang sandali, lumabas na si Mama. Suot niya ang paborito niyang bulaklaki na bestida. Hapit na hapit yon sa kanyang katawan. Ni minsan, hindi sumagi sa aking isipan ng mapatanong kung bakit nananatiling bata si Mama. Subalit sa mga sandaling yon, napatanong na ako at hindi ko maiwasan ng magtaka. Sumunod ako sa kanyang likuran papunta sa aming barangay hall, kung saan ang sakayan ng tricycle. Maraming bumati sa kanya ng mga kumare niya at ilang mga lalaki na naroon. Panay ang kisap ng mga mata ko hanggang sa makarating na kami sa bayan. Pumasok kami ng simbahan at nagpasalamat dahil hindi pa nagsisimula ang misa. Halos 1 oras ang lumipas nang matapos ang misa. Niyaya ako ni Mama na mamalengke. Sumunod naman ako sa kanya. Marami kaming pinamili ng araw na yon para sa 1 linggo naming pagkain. 1 o 2 beses lang kasi kaming pumunta ni Mama sa bayan para iwas gasto sa pamasahe. Pero minsan, nililibre na lang kami ng pamasahe ng mga tricycle driver dahil sa magaling magbilog ng ulo si Mama, lalo na sa mga lalaki. Kinagabihan, Miss Clar, abala ako sa paghahanda ng kanin sa plato nang marinig ko ang mga kalampag sa silid ni Mama. Bumuntong hininga ako dahil sigurado ako may kasama na naman siyang lalaki. Kumain na ako ng una. Pagkatapos pumasok na ako sa aking silid at nagpatugtog ng radyo para hindi ko marinig ang mga halinghing nilang dalawa sa kabila. Palagi ko yung ginagawa, Miss Clar. Kung minsan, natutulog na lang ako. Napatingin ako sa litrato ni Papa kung saan karga niya ako. Pa, sana nandito ka para hindi ganito yung nararanasan ko. Papa, pasensya na. Ginawa ko namang pigilan si Mama pero siya na mismo ang ayaw tumigil. Ano pa bang nakaraan niya, Papa? Ba't ganun siya? Ba't ibang-iba na siya simula nung mawala ka? May hindi po ba ako alam? Huminga ako ng malalim tsaka nahiga sa aking kama. Pinilit kong hindi pakinggan kung anong nangyayari sa kabilang silid. Pero kahit anong gawin ko, rinig na rinig ko pa rin ang mga ungol. Bumuntong hininga ako tsaka tumayo mula sa kama. Kinuha ko ang flashlight na nakapatong sa ibabaw ng kabinet. Pinatay ko ang radyo tsaka lumabas ng aking silid. Kumuha ako ng bawang tsaka asin at nilagay sa aking bulsa. Lumabas ako ng bahay at tumungo sa likuran kung saan naroon ang munting silungan. Doon ako naupo at saka nakinig sa mga huni ng insekto. Panay ang tingin ko sa paligid para masiguro na walang masamang nilalang na naroon. Bali-balita pa naman sa aming baryo ang mga aswang na gumagala sa gabi. Pero hindi ako takot sa kanila, Miss Clar, dahil malakas ang paniniwala ko sa Diyos. Isa pa, nagdala naman ako ng bawang tsaka asin, kaya kampante ako. Abot pa naman ang ilaw sa labas ng aming bahay, ang munting silungan, kaya maliwanag naman doon sa kinaroroonan ko. Isa pa
Hinayaan ko ang flashlight na bukas at itinuto ko ito sa mga kakahuyan. Unti-unti kong ipinikit ang aking mga mata nang bigla akong nakarinig ng mahinang kaluskos sa likod ng aming bahay. Kumunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Ano ba yun? Magnanakaw? Hindi nanggaling ang kaluskos sa silid ni Mama Eleanor, kundi nanggagaling talaga sa likod ng bahay. Kumuha ako ng isang pamalo na kahoy, tsaka tumungo sa likuran ng aming bahay. Inilawan ko ang kadiliman, pero wala akong makita na kung sino o ano. Aalis na sana ako nang marinig ko muli ang kaluskos. Tinuto ko ang flashlight sa kakahuyan. Agad akong napasinghap nang makita ang isang bulto ng tao. Nagkukubli ito sa isang malaking punong kahoy. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Nagbabala ka bang magnakaw dito? Hindi ko alam, Miss Clark, kung bakit sa mga sandaling yon pumasok sa isip ko na puntahan ito. Noong malapit na ako, bigla na lamang nawala ang taong yon. Narinig ko na lang ang munting huni ng isang aswang. Sa mga sandaling yon, nanlalamig ang buo kong kalamnan. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng katawan ko. Unti-unti akong umatras. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko man lang naigagalaw ang mga paa ko. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang nakatitig sa akin. May mapupula siyang mga mata. Matutulis na mga ngipin. Mahahabang mga kuko. Mahabang dila at mabalahibo na katawan. Napasinghap ako nang bigla niya akong sinakal. Nagpumiglas ako mula sa kanya, pero hindi man lang ako makawala. Maya-maya pa ay hinagis niya ako sa may kakahuyan. Halos mawalan ako ng hininga sa sakit ng pagkakatama ng aking likod sa puno. Bigla akong nabingi at nanlabo ang aking paningin. Pinilit kong tumayo mula sa kinahihigaan ko, pero napadaing ako nang maramdaman ng kirot sa aking tagiliran. Mabilis na lumapit sa akin ang aswang at sinakal muli ako. Akma niya sana akong ihahagis nang biglang may dumating na isang nilalang. Nabitawan ako ng aswang na sakal-sakal ako. Pagbagsak ko sa lupa, tuluyan nang nagdilim ang aking paningin. Ang huli ko na lamang narinig ay ang pagsigaw ng malakas ng isang aswang. Nawari bang nakikipagbuno ito sa isa pang aswang. Kinabukasan, Miss Clark, bigla akong napabangon nang maramdaman ko ang isang pitik sa aking noo. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay ang mukha agad ni Mama ang sumalubong sa akin. Ma? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Bumangon ka na dyan. Pupunta tayong ospital nang matingnan niyang pasamo sa tagiliran. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang kirot sa aking tagiliran. Itinaas ko ang laylayan ng aking damit at tiningnan ang aking tagiliran sa bandang kanan. At nakita ko roon ang malaking pasa. Naalala ko ang nangyari sa akin kagabi. Ma, ang aswang kagabi, hindi niya ba ako kinain? O ano? Buhay ka pa ba kung kinain ka? Tsaka anong aswang ang sinasabi mo? Natagpuan kita sa kakahuyan na walang malay. Ano bang ginagawa mo doon at gabing-gabi na nasa labas ka pa? Mama, hindi mo po ba nakita yung aswang? Ay nako, wala akong nakitang aswang, Imelda. Baka kung ano na namang guni-guni ang nakita mo. Sige na, maligo ka na at magbihes. Pupunta tayo sa ospital. Magsasalita pa sana ako, Miss Clark. Pero agad na lumabas si Mama sa aking silid. Naiwan na lamang ako na nakakunot noo at labis na nagtataka kung totoo ba ang lahat ng nakita ko. Pero sigurado ako na nakakita ako ng aswang at ito ang may gawa kung bakit ako nagkaroon ng pasa sa aking tagiliran. Habang papunta kami sa ospital ni Mama, hindi ko siya tinantanan ng tanong. Inis na siya sa akin at hindi na ako pinansin. Nung napagod na rin ako dahil wala akong matinong sagot na nakukuha sa kanya, tumigil na rin ako. Binigyan ako ng gamot ng doktor at pamahid para sa aking pasa. Mabuti raw at hindi ako nabalian ng buto. At tanging pasa lang daw at konting sugat ang aking natamo. Pauwi na kami at luna ng tricycle ay hindi ko maiwasan na alalahanin ang nangyari sa akin. Napatingin ako kay Mama na abala sa pakikipag-usap sa driver. Pinakatitigan ko siyang mabuti. May lumukob sa aking dibdib nang mapansin ko ang kanyang leeg.
Kumunot ang aking noo, Miss Clar, nang nakitang may balat na itim doon. Sa pagkakataong yon ay sumagip sa isip ko ang nangyari nung nasa 15 taong gulang pa lang ako. Naalala ko na binilhan ko si mama noon ng bestida sa kanyang kaarawan. Pauwi na ako ng bahay noon nang bigla na lamang akong hinila ni mama papalayo sa aming bahay. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na putok ng barel ang aking narinig. Akala ko nung una, bistado na si mama sa kanyang pagpapautang. Namatay rin si tatay ng araw na yon at doon na nagbago ang lahat. Ilang beses kong tinanong si mama kung bakit ba may gustong pumatay sa amin, pero wala siyang naging sagot. Kapag tatanungin ko siya, Miss Clar, agad naman siyang nagagalit. Kaya hindi na ako nagtanong pa at tinanggap ko na lang sa aking sarili na wala na si Papa. Muli akong bumalik sa realidad at napatingin kay Mama Eleanor. Napatingin ako sa likuran ng kanyang leeg. Sa mga sandaling yon, napagtanto ko ang isang katotohanan. Sa pagkakatanda ko, walang kahit na anong itim na balat si mama sa kanyang leeg. Kaya nagulat ako nang may makitang itim na balat ang babaeng kasama ko. Kumuyom ang aking dalawang kamay at napakagat sa aking labi. Iisa lang ang napagtanto ko ng mga sandaling yon. Hindi siya ang tunay kong ina. Isa siyang impostor. Hindi siya si Mama Eleanor, kundi siya si Tita Ellen, ang kambal ni Mama. Kung ganun, patay na ang tunay kong ina at si Tita Ellen ay nagpapanggap lang sa akin. Kaya pala malaki ang pinagbago niya dahil hindi naman siya si Mama Eleanor. Nang makarating kami ng bahay, Miss Clar, ay nanatili akong tahimik. Hindi agad ako nagtanong sa kanya dahil gusto kong malaman kung bakit siya nagpanggap na si Mama Eleanor. Gusto ko ring malaman kung ano ang dahilan kung bakit namatay si Mama at Papa ng araw na yon. At kung ano ang ginagawa niya sa bahay nun. Marami akong gustong itanong, Miss Clar, at humanap ng sagot sa mga katanungan ko. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Naisip ko, baka tanungin ko si Tita Ellen na kamukhang kamukha ni Mama, magalit siya. Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Oras na malaman niyang alam ko na ang totoo. Imelda, lagyan mo agad ng gamot yang sugat at pasamo, ha? Magluluto lang ako. Tumango ako sa kanya at saka pumasok sa aking silid. Pagkasara ko ng pinto, agad akong dumapa sa aking kama at isinubsob ang aking mukha sa unan. Doon ko binuhos ang lahat ng luha na gusto ko nang makawala simula pa kanina. Ang bigat sa dibdib ng nalaman kong revelasyon. Hindi ko akalain, niloko ako ng ilang taon ni Tita Ellen. Pinaniwala niya ako na siya si Mama Eleanor. Yun pala, matagal nang wala si Mama kasama si Papa. Napasabunot ako sa aking buhok at hinayaan ang sarili na ilabas ang lahat ng aking nararamdaman. Sobrang bigat sa dibdib na animoy gusto ko nang kumprontehin si Tita para malaman ng totoo. Pero hindi pa yon ang oras, Miss Clar. Kinakailangan ko munang alamin kung ano ang motibo niya. Nung ayos na ako ay nagbihis ako at nilagyan ng gamot ang aking sugat. Pagkalabas ko ay agad kong nakita ang isang lalaki na hindi ko kilala na nakaupo sa isang silya sa aming sala. Panay ang sindi ng sigarilyo nito habang nanonood sa labas. Hindi ako napansin itong dumaan sa kanyang likuran na siyang ipinagpasalamat ko. Kaya pala nung una hindi ako makapaniwala na maraming lalaki na dinadala si Tita Ellen dahil hindi pala siya si Mama. Magkamukha kasi talaga silang dalawa kaya hindi ko namalayan na hindi pala siya ang tunay kong ina. Maging sa kilos ay gayang-gaya niya si Mama Eleanor. Subalit sa pakikitungo sa akin at pakikipag-usap, magkaiba. Subalit hindi ko yun pinansin noon dahil ang akala ko masyadong nagdamdam at nagbago siya dahil sa pagkamatay ni Papa. Yun pala, si Tita Ellen siya, mapagpanggap at manloloko. Agad akong tumungo ng kusina at tinawag ko si Mama Eleanor o si Tita Ellen. Kinakailangan kong magpanggap na hindi ko pa siya nabisto, na hindi ko pa nalaman ang kanyang sikreto. May naghihintay po sa inyo sa labas. Ako na dito, Ma. Napaangat ang tingin sa akin ni Tita Ellen. Saka tumungo siya sa sala.
Sumalubong ang kilay ko nang mawala siya sa aking paningin. Napabulong na lang ako sa aking sarili. Sino ka ba, Tita Ellen? Ano ba talagang nangyari kina Mama at Papa? Bakit ka nagpapanggap bilang si Mama Eleanor? Pinagpatuloy ko na ang pagluluto para hindi ko na marinig pa kung ano ang milagrong ginagawa nila Tita Ellen at ng lalaki niya. Pagkatapos namin kumain nagpaalam ako kay Tita na umalis. Hindi naman siya nagtanong kung saan ako pupunta. Ang sinabi ko lang sa kanya pupunta ako sa bahay ni Rolly, ang isa sa matyagang nanliligaw sa akin. Pasado 2:00 na ng hapon nang nakarating ako sa bahay nila Rolly. Mainit naman akong tinanggap ng mga magulang niya. Pagkatapos ay iniwan nila kami sa sala para makapag-usap. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nalaman ko. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko at ilang beses nang pinatunayan yon sa akin ni Rolly. Kaya naman kampante akong sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa buhay ko. Sobrang gulat siya nang matapos ko sa kanyang sabihin ang lahat. Hindi raw niya aakalain na ganun ang nangyari sa buhay ko. Kung ano man binabalak mong gawin, Imelda, handa akong tulungan ka. Tsaka nandito lang ako palagi kung kinakailangan mo ng tulong. Hinawakan niya ang aking kamay, tsaka pinisil yun. Kumuha siya ng panyo saka pinunasan niya ang aking pisngi. Salamat talaga, Rolly. Nandyan ka palagi para tulungan ako. Mahal na mahal kita, Imelda. Para sa'yo gagawin ko ang lahat. Ayoko nakikita ka nahihirapan o kaya may pinagdadaanan. Hindi ko kaya. Grabe ka naman, Rolly. Handa mo talagang gawin ang lahat para sa akin? Depende din naman sa sitwasyon, Imelda. Basta alam mo na yun. Pagkatapos naming magtawanan, niyaya niya akong tumambay muna sa kanilang balkonahe. Doon namin pinag-usapang dalawa kung ano ang aming gagawin para malaman kung ano ang tinatago ni Tita Ellen. Bukas ng gabi, Rolly, magpapaalam ako sa kanya na pupunta rito. Pero magkikita tayong dalawa sa likod ng bahay namin. Abangan natin siya kung anong ginagawa niya sa mga lalaking kasama niya. Sa pamamagitan nun malalaman natin kung ano talaga siya. Sumang-ayon naman sa akin si Rolly. Bumuntong hininga ako saka napatingin sa kawalan. Gulong-gulo ang isip ko ng mga sandaling yon at mas gusto ko na lang manatili sa bahay nila Rolly kesa sa bahay kasama si Tita Ellen. Malapit nang sumapit ang gabi nang ihatid ako ni Rolly sa bahay. Binati niya muna si Tita Ellen bago siya umalis. Nung tuluyan nang nakaalis si Rolly, tinawag ako ni Tita Ellen. Nakaupo siya sa silya sa aming sala habang humihigop ng kape. Matagal na ba nanliligaw yung si Rolly sa'yo, Imelda? Opo, Ma. Nabanggit ko na po sa inyo ang tungkol kay Rolly, di ba? Napansin kong natigilan si Tita Ellen nang marinig niya ang sinabi ko. Tumango lang siya saka humigop ng kape. Hindi ko alam kung bakit nagkakape pa siya ng oras na yon. Naging normal ang gabing yon, Miss Clar. Walang lalaki na pumunta sa bahay para makasama si Tita Ellen, kaya naging mahimbing ang tulog ko. Kinaumagahan, mabilis akong naghanda ng almusal para sa pagpunta ko sa aking trabaho sa bayan. Anong oras na lamang at dadating na si Rolly para sunduin ako. Abala ako sa pag-aayos ng aking baon nang biglang magsalita si Tita Ellen. Imelda, dalhin mo dito mamaya si Rolly para magkaroon naman ng oras na makilala ko siya. Kung sakaling maging kayo sa huli at least kilala ko siya. Biglang nilamon ng kaba ang aking dibdib dahil doon. Yon ang unang beses na nagkaroon ng interes si Tita Ellen kay Rolly. Simula nung ikwento ko sa kanya dati ang tungkol sa lalaki. Para hindi magtaka si Tita Ellen agad akong pumayag sa kanya. Nagpaalam na ako sa kanya nang marinig ko ang boses ni Rolly sa labas. Mabilis ang hakbang ko papalapit kay Rolly. Nang naabutan ko siya sa bakuran namin na matamang naghihintay sa akin. Hinila ko na agad siya para makalayo kami bago pa niya makaharap si Tita Ellen. Narinig pa naming dalawa ang pagsigaw ni Tita Ellen sa aming dalawa. Pero nagpanggap akong bingi sa mga oras na yon. Nasa tricycle na kami ni Rolly nang kausapin niya ako. Oh, ano nangyayari? Bakit parang aligaga ka, Imelda? Kanina kasi, Rolly. Sabi niya sa akin doon ka na maghapunan mamaya sa bahay. Nagtataka ako kasi ba't ngayon ka lang niya yayayain?
Matagal na naman kitang ikinukwento sa kanya. Tsaka ilang beses mo na rin akong sinusundo sa bahay Parang ngayon lang siya nagkaroon ng interes. Hindi kaya ako yung sunod na lalaking gusto ng tita mo? Oh, bakit? Interesado ka rin ba? Ito naman, biro lang Ikaw ang mahal ko, Imelda. Pero seryoso, kung ano mang nasa isip mo sabihin mo sa akin. Pumunta ka sa bahay mamayang hapunan. Pero huwag tayong kakain ng niluto ni Tita Ellen. Bibili tayo ng pagkain sa bayan para yun ang iuwi natin. Oh, bakit naman, Imelda? Basta, mamaya ko sasabihin sa'yo pag nakarating na tayo sa bayan. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na nga kami ni Rolly sa bayan. Huminto muna kami sa isang kainan para bumili ng pandesal. Nga pala, Imelda. Ano nga ba yung gusto mong sabihin kanina? Kasi kahapon, nagtataka ako ba't ako nagising sa kwarto ko. Ang pagkakatanda ko naman nawalan ako ng malay sa kagubatan. Kasi, nung isang gabi, naisipan kong tumambay sa labas. May mga kaluskos sa likuran ng bahay Ayun, pinuntahan ko. Akala ko magnanakaw. Pero hindi pala, Rolly. Aswang yung nakita ko. Akala ko nga nung una nananaginip lang ako Kaya lang inihagis niya ako sa kakahuyan Nung malapit na nga akong mawalan ng malay, may isang aswang pa ang umatake dun sa aswang na gusto kong patayin. Nung magising naman ako, nasa loob na ako ng kwarto ko. Ang sabi sa akin ni Tita Ellen, nakita niya daw ako na walang malay sa gubat. Ha? Anong nais mo sabihin? Ang suspetsa ko kasi, Rolly, baka aswang si Tita Ellen. Bigla na lamang nabulunan si Rolly dahil sa kanyang narinig. Agad ko naman siyang inabutan ng tubig. Nung ayos na siya ay umiling siya. Kung aswang ang tita mo, di sana aswang ka na rin dahil pamangkin ka niya. Kaya nga yun yung ipinagtataka ko. Pero hayaan na natin yun. Mamaya malalaman natin kung ano talagang tinatago niyang sikreto. Huwag kang mag-alala, Imelda. Kasama mo ko. Kung ano man matuklasan mo sa pamilya mo nandito lang ako. Kahit malaman mo na aswang ang lahi ko? Oo naman. Kahit ano ka pa, Imelda. Sus, sabi mo di tingnan na lang natin mamaya. Alam ko naman na hindi ka masamang tao. Kaya naniniwala ako na hindi ka aswang. Napatango ako at napangiti dahil sa sinabing yon ni Rolly. Kahit papano ay gumaan ang loob ko. Pagdating ng hapon, nang matapos ang trabaho namin ni Rolly sa tahian, naisipan na rin naming umuwi. Naalala din namin ang pag-anyaya ni Tita Ellen sa bahay. Pero gaya ng napag-usapan namin, bumili kami ng 2 potahe ng pagkain para sa aming hapunan. Agad kaming sinalubong ni Tita Ellen pagpasok pa lang ng bahay. Malapit na ring dumilim noon, Miss Clar. Kinumusta niya si Rolly at tinanong ng mga kung ano-ano tungkol sa buhay. Ako naman tumungo ng kusina para magtimpla ng juice at ihanda ang 2 ulam na binili namin sa bayan. Inihanda ko ang lahat ng mga yon sa mesa bago ako tumungo sa sala kung saan masayang nag-uusap si Rolly at Tita Ellen. Tumabi ako kay Rolly at hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang pagtigil ni Rolly at tila nabigla siya sa aking ginawa. Ma, may hindi pa nga pala po ako sinasabi sa'yo. Ano yon, Imelda? Nobyo ko na po si Rolly. Aba magandang balita yan. Sakto pala ang pag-anyaya ko sa inyo ng hapunan Napatingin ako sa kanyang kamay at kita kong hindi siya mapakali. Tumayo ako at hinila na si Rolly papuntang kusina. Siniko niya ako sa aking tagiliran at nginitian ko siya. Seryoso ka ba? Oo nga, Rolly. Seryoso ako. Sinasagot na kita. Kaya huwag ka na magtaka dyan. Sa sobrang saya niya ay niyakap niya ako ng mahigpit. Naubutan kami ni Tita Ellen sa ganong posisyon. Kaya tumikhim siya. Bumili kayo ng ulam, Imelda? Sinagot ko naman si Tita Ellen bago kami nagsimulang kumain. Naging maayos naman ang ganap sa hapunan naming 3. Wala naman akong kakaibang napansin sa kilos ni Tita Ellen at sa pakikitungo niya kay Rolly. Pero hindi ako pwedeng bumigay lang. Kailangan ko pa ring mag-ingat at lalong-lalo na si Rolly.
Masaya ako sa inyong dalawa ng anak ko, Rolly. Ingatan mo si Imelda, ha? At mahal na mahal ko yan. Huwag mo sasaktan ng damdamin niya. Alam mo namang walang ibang hangad ang mga magulang kundi ang kasiyahan ng kanilang mga anak. Basta, alam mo na yon kung anong ibig kong sabihin. Hindi ko maiwasan ang masuka sa pagtawag niya sa akin ng anak. Siguro, kung hindi ko pa alam ang totoo, hindi ko mararamdaman ang bagay na yon. Subalit sa mga sandaling yon, nandidiri ako, Miss Clark. Naramdaman ko ang paghawak ni Rolly sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya sa ngumiti. Huwag po kayo mag-alala. Ingatan ko po si Imelda. Mamahalin ko siya na higit pa sa sarili ko. Tumango si Tita Ellen at ipinagpatuloy ang pakikinig sa radyo. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap namin ni Rolly naisipan na rin niyang magpaalam sa akin. Dito ka na kaya matulog, Rolly? Baka mamaya may makasalubong ka pang aswang sa daan eh. Tiningnan ko si Tita Ellen nang sabihin ko ang salitang aswang. Pero nanatiling blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Pero... Sige na, Rolly, para hindi ako mag-alala. Wala namang nagawa si Rolly kundi ang pumayag. Kita ko rin ang pag-aalala ng kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Sa sala pa sana siya matutulog nang pilitin ko siyang doon na siya matulog sa aking kwarto. Sinabi ko naman sa kanya na pwede siyang matulog sa katre at ako na lang sa lapag. Subalit hindi naman siya pumayag. Kaya sa huli, ako pa rin sa katre at siya ang natulog sa lapag. Patulog na sana kami nang bigla na lamang nanghina si Rolly at napahawak sa kanyang ulo. Nabitawan ko ang kumot na aking hawak at agad ko siyang dinaluhan. Anong nangyayari sa'yo, Rolly? Ayos ka lang ba? Hindi ako makahinga, Imelda. Parang naninikip yung dibdib ko. Tumingin siya sa akin at kita ko ang pamumula ng kanyang muka. Nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko na habol niya ang kanyang hininga. Doon ko napagtanto na baka sa kanin may nilagay si Tita Ellen. Kasi napansin ko kanina na hindi kumain ng kanin si Tita Ellen, kundi kami lang dalawa ni Rolly. Baka may nilagay si Tita Ellen sa kanin, Rolly. Ba't hindi natin napansin yon? Subalit sa bigat ni Rolly, hindi ko siya magawang itayo ng maayos hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Tutulungan ko pa sana si Rolly nang maramdaman ko na rin ang pananakit ng aking tiyan. Parang may kung anong hangin ang gumagalaw sa loob. Tulad ni Rolly ay pinagpawisan ako ng malagkit habang habol ko ang sariling hininga. Napatingin ako kay Rolly at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit ng tuluyan kaming natumba sa sala. Bago ako nawala ng malay, kitang-kita ko si Tita Ellen, nakangiti habang nakatunghay sa amin. Nakarinig ako ng munting boses sa paligid. Pinilit kong ikilos ang aking buong katawan pero hindi ko magawa. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at isang nakakabulag na liwanag ng bumbilya ang sumalubong sa akin. Pinilit kong muli ang aking mga mata para mawala ang pagkakatama ng liwanag doon. Nung maayos na ay muli akong dumilat. Nilibot ko ang aking paningin sa buong paligid at napagtanto ko, nasa isang bahay kubo ako. Nakatali ang aking katawan sa isang haligi at nakatali rin ang aking dalawang paa. Walang ibang tao sa loob kundi ako lang. Ang boses na naririnig ko nanggagaling sa labas. Boses ni Tita Ellen at Rolly. Base sa aking naririnig mukhang nagsisigawan silang dalawa. Sa pag-aalala ko kay Rolly ay pinilit kong makawala sa pagkakatali. Subalit hindi ko man lang magawa. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha at pawis. Rinig na rinig ko ang malakas na kabog ng aking dibdib. Rolly! Rolly! Narinig ko rin ang pagtawag sa akin ni Rolly mula sa labas. Ramdam ko na nasasaktan siya sa mga sandaling yon. Makalipas ang ilang sandali, Miss Clark, biglang bumukas ang pinto ng bahay kubo. Pumasok sa loob si Tita Ellen, nakangisi, habang may hawak siyang isang kutsilyo. Oh, nagkamalay na palang pamangkin ko. Alam ko na kung sino ka. Bistado ka na.
Inaasahan ko na naman talaga ang bagay na yan. Mahal kong pamangkin. Alam kong matalino ka. Matagal ko na ring hinihintay ang pagkakataon na to. Bakit mo ba to ginagawa? Sino ka ba talaga? Ano ba talagang intensyon mo? Sumandal siya sa silya, tsaka pinaglaruan ng kutsilyo niyang hawak. Gusto mo ba ng isang masayang kwento, mahal kong pamangkin? Makinig ka ng mabuti sa akin. Tumayo siya, Miss Clar, at lumapit sa akin. Pinakatitigan niya ako ng mabuti at hinawakan ng mahaba kong buhok. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na yung putulin gamit ang kutsilyo niyang hawak. Nagsimula ang lahat sa nanay mo, kay Eleanor. Hindi pala. Kailangan mo palang malaman na ang pamilya namin ng nanay mo ay may lahing aswang. Bakit gulat na gulat ka, pamangkin ko? Natatakot ka ba na baka isa ka ring aswang? Huwag kang mag-alala. Hindi pa mangyayari yon. Hindi aswang ang nanay mo. At hindi ka rin aswang. Ako lang at ang nanay namin. Sapagkat kami lang ang tumanggap ng bertud. Kambal kami, Imelda. Kaya magkapareho ang mukha namin. Pareho rin ang lalaking iniibig namin. Ang tatay mo. Subalit hindi akong gusto ni Enel. Ang nanay mo ang mahal niya. Inagaw ng nanay mo si Enel sa akin. Pero nagparaya ako, Imelda. Nagpakalayo-layo. Pero kahit anong gawin ko, mahal ko pa rin ang tatay mo. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya bumalik ako at ginulo ko ang pagsasama ng nanay at tatay mo. Plano kong agawin si Enel. Subalit nagkaroon siya ng kaaway. Hindi ko siya nailigtas mula sa mga kalaban niya. Napatay siya at ang nanay mo. Bakit hinayaan mo silang mamatay? Ba't hindi mo sila iniligtas, ha? Dahil ayokong mamatay. Tanga ka ba talaga? Hindi ko isasakripisyo ang buhay ko para sa nanay at tatay mo. Pero pagkatapos ng nangyari, humingi ako ng tulong sa demonyo. Pinangako niya sa akin na bubuhayin niya si Enel kung mag-aalay ako ng 10 lalaki. At ang huling iaalay ko sa kanya ay si Rolly, ang pinakamamahal mo. Ano? Anong binabalak mo? Huwag mong idadamay si Rolly. Pasensya na, mahal kong pamangkin. Palas lang talaga ang nobyo mo dahil siya ang huli kong biktima. Kinakailangan ko siya para mabuhay muli ang papa mo. At maging isa akong malakas na aswang. Ayaw mo ba, Imelda? Muling mabubuhay ang papa mo? Matagal nang patay si papa. Huwag mo na siyang gambalain pa. At isa pa, sigurado ka bang si papa talagang bubuhayin ang sinasamba mo? Nakakasiguro ako. Iba na siya. Niloloko ka lang ng demonyo. Isang malakas na sampal ang aking natanggap mula kay Tita Ellen. Pakiramdam ko ay humiwalay ang kaluluwa ko sa malakas na sampal niyang yon. Nang tingnan ko si Tita Ellen, nandilisik ang kanyang mga mata habang umiigting ang kanyang panga. Ramdam ko ang gigil at galit niya sa akin. Wala kang alam, Imelda. Maghintay ka lang. Matutupad ang hinahangad ko. Mabubuhay si Enel. Tulong! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Walang tutulong sa inyo, Imelda. Nasa kanlungan ko kayo. Walang kapitbahay na makakarinig sa inyo dito. Hinawakan niya ako sa panga sa kamariin na pinisil. Nagpumiglas ako mula sa kanya, pero mas lalo lamang niyang diniin ang mga kuko niya sa aking pisngi. Maya-maya ay itinutok niya ang kutsilyo sa aking muka at mabilis niya akong sinugatan sa pisngi. Hilakbot akong napasigaw dahil sa sobrang kirot kong naramdaman. Habol ko ang aking hininga nang maramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido. Pasensya na, Imelda. Nananalaytay ang dugo ng ama mo sa'yo. Kinakailangan ko lang ng dugo mo para mabuhay siya. Tumayo siya at pinulot ang buhok ko na pinutol niya kanina. Ipinahid niya roon ang kutsilyo na may bahid ng aking dugo. Lumingon siya sa akin at ngumisi. Tumalikod siya at mabilis na lumisan ng bahay kubo. Ang hapdi at kirot na nararamdaman ko sa aking pisngi ay binaliwala ko. Mas nangibabaw ang pag-aalala ko para kay Rolly. Aligaga akong tumingin sa buong paligid.
Wala man lamang akong mahatak na matalim na bagay. Kaya wala na akong ibang ginawa, kundi ang pilitin na lamang na makawala mula sa mahigpit na pagkakatali ni Tita Ellen. Pero kahit anong gawin ko, Miss Clar, hindi man lang lumuluwag ang tali. Mas lalo akong kinabahan nang marinig ko ang sigaw ni Rolly na para bang nasasaktan siya. Rolly! Lumaban ka! Ililigtas kita! Ibinuhos ko ang aking lakas para maputol ang tali sa aking katawan. Ngunit sinayang ko lang ang aking buong lakas doon. Unti-unti na rin akong nawawala ng pag-asa. Nanlalabo na rin ang aking paningin dahil sa sugat sa aking pisngi. Pakiramdam ko ay naubos ang dugo ko mula roon. Ipinilig ko ang aking ulo para hindi ako mawala ng malay. Naisip ko na kailangan kong maging malakas para pigilan si Tita Ellen sa plano niya. Hindi niya pwedeng buhayin si Papa. Hindi niya dapat mapatay si Rolly. Makaraan ng ilang sandali, sa kalagitnaan ng pagkalas ko sa lubid sa aking katawan, ay ang pagbukas ng pinto ng bahay kubo. Bumungad sa akin si Rolly. Habol ang hininga. May bahid ng dugo ang kanyang kulay dilaw na damit. Agad siyang lumapit sa akin at kinalas ang tali. Rolly, anong ginawa sa'yo ni Tita? Pero hindi siya sumagot, Miss Clar. Sa halip ay hinila niya ako palabas ng kubo. Nakita ko si Tita Ellen na nakahandusay sa lupa na walang malay. Pinulot ni Rolly ang kutsilyo at aligaga siyang lumingon sa paligid. Kailangan natin tumakas. Baka magkaroon siya ng malay at patayin niya tayo. Bilisan natin! Tumango ako kay Rolly, Miss Clar. Hinawakan ko siya sa braso. Ramdam ko ang panginginig ko at maging ang panginginig din ni Rolly. Tumakbo kami sa malawak na kagubatan na alam kong patungo yon sa likuran ng aming bahay. Tuloy-tuloy ang takbo namin ni Rolly. Pero ilang beses lang din kaming pabalik-balik sa gubat. Hindi man lang namin makita ang lagusan. Parang naliligaw kami, Miss Clar. Balik na rin natin ang damit natin, Rolly. Baka minamaligno tayo o inaaswang ni Tita. Bilis! Tumango naman siya at agad na binaligtad ang kanyang damit. Ganoon din ang ginawa ko, Miss Clar. Sinubukan muli naming tumakbong dalawa palabas ng gubat. Doon lamang kami nakalabas ng gubat ni Rolly. Tumungo kami sa bahay para kumuha ng bawang, asin at mga patalim bilang pangontra laban kay Tita Ellen. Rolly, anong ginawa sa'yo ni Tita? Lumabas kami ng bahay. Hawak ko ang flashlight at plano na naming dalawa na humingi ng tulong sa kapitbahay na nasa unahan lang namin. Akba na sana niya akong papatayin nang sinipa ko siya sa tiyan. Hinambalos ko siya ng kahoy sa ulo kaya ayun, nawalan siya ng malay. Kailangan na nating umalis dito, Rolly. Tumakbo kaming muli ni Rolly papunta sa mga kabahayan. Subalit natigilan kami nang makita namin ang isang napakalaking asong itim na nakaharang sa unahan. Pulang-pula ang mga mata nito habang nanlilisik na nakatingin sa amin. Ano yan? Hindi ko alam. Aswang yata yan. Unti-unti kaming umatras ni Rolly pabalik ng bahay. Lumingon ako sa aming likuran nang maramdaman ko na may nakatingin sa amin. Kitang-kita ko na nakatayo roon si Tita Ellen habang nakangisi. Alaga ko yan, Imelda. Isa siyang sigbin. Handa siyang pumatay kapag sasabihin ko. Kumuha ako ng asin at bawang, saka ipinahid yon sa buo kong braso, pisngi at paa. Ganon din ang ginawa ni Rolly. Nagtalikuran kami sa isa't isa. Ako ang nakaharap kay Tita Ellen, si Rolly naman sa sigbin. Tigilan mo na ang plano mo, Tita. Wala kang mapapala. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Huwag ka nang makialam, Imelda. Baka gusto mong patayin din kita. Mabilis na nagpalit ng anyo si Tita Ellen. Unti-unting humaba ang kanyang mga kuko. Tinubuan ng mga itim na balahibo ang kanyang katawan at nagtaasa ng kanyang mga buhok. Napalingon ako kay Rolly nang maramdaman ko ang mahigpit niyang pagkakahawak sa aking braso. Umalis ka na, Mel. Ako lang bahala sa kanila. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi. Hindi kita iiwan, Rolly. Ikaw ang puntirya ni Tita Ellen. Kaya hindi ako makakapayag na patayin ka niya. Wala nang nagawa pa si Rolly at hindi na niya ako pinilit pa.
Hinarap niya ang sigbin at ako naman ay kay Tita Ellen. Sabay kaming dalawa na tumakbo papunta sa mga kalaban namin. Hinarap ko si Tita Ellen na nasaan yung aswang na. Ramdam ko ang kilabot na gumagapang sa aking katawan. Natatakot ako ng mga sandaling yon dahil alam kong kaya akong patayin ni Tita dahil nasa anyo na siya ng kasamaan, pero pinanatili kong maging matatag para hindi siya magtagumpay. Huwag ka nang mangialam, Imelda. Hayaan mo na ako sa kagustuhan ko. Hindi kita papatayin. Ibigay mo lang si Rolly sa akin. Hindi ako papayag. Mabilis kong inihagi sa kanya ang asin na dinakot ko mula sa aking bulsa. Dahil sa kabiglaan hindi nakaiwas si Tita Ellen at tinamaan siya nito. Nang ibabaw ang sigaw niya sa kakahuyan. Kitang-kita ko ang takot niya sa asin na tumama sa kanyang balat. Nakita ko na nasasaktan siya sa parte na tinamaan ng asin. Walang iya kang bata ka? Pagkatapos kitang palakihin at palamunin, ito ang gagawin mo sa akin? Pwes, papatayin din kita. Katulad ka ni Eleanor, matigas ang ulo. Huwag mong idamay ang mama ko. Mas hamak na masama ang ugali mo kaysa sa kanya. Sa galit ay mabilis siyang sumugod sa akin. Hindi ko alam kung paano ko maiiwasan ang kanyang atake. Pero sinigurado ko na hindi siya makakalapit kay Rolly. Kaya naman inabangan ko ang pagsugod niya at hinanda ang itak na aking hawak. Noong malapit na siya ay mabilis ko siyang tinaga. Pero mabilis naman na nakaiwas si Tita Ellen, sabay ng kanyang paghalakhak. Hindi ko hinayaan na matalo niya ako. Hinintay ko ulit siyang sumugod at tinapunan ko muli siya ng asin at bawang. Muli siyang sumigaw at napatingin sa kanyang katawan. Kinuha ko ang pagkakataon na yon, Miss Clark, para tagain siya. Akma ko na sana siyang tatagain, pero mabilis siyang nakaiwas. Narinig ko ang sigaw ni Rolly sa kabila. Nilingon ko siya at kitang-kita ko na nakadapa siya sa lupa habang pinipigilan ng sigbin na kagatin siya. Sinipa niya ang sigbin, dahilan para tumilapon ito sa kakahuyan. Ako naman ay muling nilingon si Tita Ellen na mukhang nakabawi na mula sa lapnos ng asin sa kanyang balat. Papatayin mo talaga ako, Imelda. Hindi ko yun hahayaan na mangyari. Mabubuhay ko pa si Enel. Hindi ko hahayaan na mapupunta na lang sa wala ang pinaghirapan ko. Hindi ako sumagot at tiningnan lang siya ng mariin. Agad niya akong sinunggaban at nabitiwan ko ang itak na aking hawak. Sinakal niya ako, Miss Clark, at inangat mula sa lupa. Nagpumiglas ako mula sa kanya, pero mas lalo lang niyang hinihigpitan ang pagkakasakal sa akin. Habol ko ang aking hininga at pilit kong inaabot ang kanyang buhok para sana sabunutan ko lamang siya, pero hindi ko nagawa. Unti-unti na rin akong nauubusan ng hangin. Ilang beses akong suminghap at umubo. Naramdaman ko na lamang ang panghihina ng buo kong katawan at unti-unting paglabo ng aking paningin. Pinilit ko muling makawala nang bigla na lamang akong nakarinig ng isang putok ng barel. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Tita Ellen habang nakatingin sa akin. Lumuwag ang pagkakasaka niya sa akin at nabitiwan niya ako. Bumagsak ako sa lupa at umubo. Sumagap agad ako ng hangin. Nang mahimasmasan ako, napatingin ako sa katawan ni Tita Ellen. Naliligo na sa sarili niyang dugo. Agad akong napatingin sa aking likuran at kitang-kita ko si Rolly. Tumatakbo papunta sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at napatingin sa katawan ni Tita Ellen. Doon na lamang ako umiyak ng malakas. Patay na siya. Patay na siya, Rolly. Patay na si Tita Ellen. Tiningnan ko ang sigbi na nasa unahan at patay na rin ito, Miss Clark. Maya-maya ay nakita kong may lumapit sa amin. Pagkaangat ko ng paningin, sumalubong sa amin si Mang Simon. May hawak siyang isang mahabang barel. Noon ko napagtanto na siya ang nakapatay kay Tita Ellen. Tinulungan niya kaming makatayo ni Rolly. Sinabi niya sa amin na nakarinig raw siya ng sigaw, kaya lumabas siya ng kanyang bahay at nagdala ng barel. Ang suspetsa niya may aswang na naman na nambibiktima at hindi raw siya nagkamali. Mabuti na lang daw at nakarating siya sa tamang oras. Hindi rin siya makapaniwala na aswang si Tita Ellen. Sinabi ko sa kanya ang lahat,
na si Tita Ellen ay hindi ko tunay na ina, kundi kambal ng nanay ko. Sinabi ko rin sa kanya na hindi ako aswang dahil walang sinasalin sa aking bertud at wala akong balak na kunin ang bertud kay Tita Ellen. Sinamahan kami ni Mang Simon sa bahay. Inanyayahan din niya akong pumunta ng albularyo kinabukasan para sa katawan ni Tita Ellen kung ano ang gagawin. Ginawa ko ang mga payo ni Mang Simon at sinamahan naman ako ni Rolly. Pagkatapos dasalan ng albularyo ang katawan ni Tita Ellen, inilibing na lamang namin siya ng diretsyo. Sa lahat ng nangyari, hindi ako makapaniwala, Miss Clark, na mangyayari ang ganong pangyayari sa aking buhay. Pero malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil naging ligtas kaming dalawa ni Rolly. Subalit hindi ko rin maiwasan na maging malungkot na wala na si Tita Ellen. Sa kabila ng mga ginawa niya, Miss Clark, nauunawaan ko ang kanyang dahilan. At kahit papaano, naging mabait naman siya sa akin at may maganda naman kaming pinagsamahan. Kaso nga lang, mas pinili niya ang gumawa ng masama kaysa sa gumawa ng mabuti.